Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, finally, pag-uusapan natin itong kinaso ni Raffy Tulfo sa amin ni Atty. Libayan at saka ni Apollo. Now, for the first time, magsasalita po ako tungkol dito sa naging kaso na to. Because for the last several months, I kept my mouth shut. Hindi po ako nagko-comment, hindi po ako pumapatol, and very few people only know. No, this is not just about the case. This is about what transpired in between. And on the first few part, no, papakinggan natin si Atty. Libayan who stood by us for a very long time. And grabe yung pasasalamat namin kay Atty. Libayan dito sa naging kaso na to. There you go, guys. So basically, what we're gonna do is we're just gonna first we're going to listen to Atty. Libayan, no? So pinakita niya yung ginawang summary ni Teacher Mark. Sabi ko, paunahin ko na sila magbigay ng comment, even Apollo na himself, no? Nakapagawa na rin ng kanyang video reaction about sa dismissal ng aming kaso. Okay? So, going back here, ayan, panoorin natin si Atty. Libayan. Sa isang mong live stream. Mga bansa natin, ang dami na kasi nagre-request nito. Well, nilabas naman na ni Teacher Mike. No? Yung ating resident DDS. Yung resident DDS na si Teacher Mike reacts. Tama. Atty. Libayan, buti hindi mo rin ako tatawa. Well, hindi pa ako tinatawag ni Atty. Libayan na DDS. Resident DDS. Kung ba, attorney, hindi ko pa tinatawag na DDS lawyer. Po yung kanyang binalita doon. Yung kaso na final ni Raffy Tulfo tungkol sa death wish. Okay? Sa aming tatlo, ako, si Apoluna, at saka si I.M. Sean Wayne, mga kabats natin, ay na-dismiss na. Alam niyo kung bakit kailangan ko talaga kayong i-update dito. Kasi mga kabats natin, ito yata yung kaso na sobrang daming pinukol sa akin na paninira. Okay? Alam niyo naman yan eh. Kasi alam niyo naman kung sino daw yung si Bex, di ba? Pinagayabang niya yung tropa niyang abogado, niya yung law firm niya daw may hawak dito, na may 5 million daw na acceptance fee, kaya daw may papanalo daw nila yung kasong ito kahit hindi daw nila i-present si Raffy Tulfo. Diba? Parang gano'n yung mga sinasabi nila, di ba? Mga kabats natin. Ngayon, well, naging parang isang easy win. Bakit? Parang panay reset eh. Hindi naman maganda kasi yun. Di ba? Oh my goodness. Mga kabats natin, magko-comment ako kasi ito parang naglagay si Teacher Mark reacts dito ng parang kwento mula nung umpisa hanggang sa dulo at binasa niya rin yung nangyaring desisyon. Okay? Bibigyan ko kayo ng mga insights kung ano ang nangyari habang pinag-uusapan natin ito. Okay? Let's go! Mark Reaction. Ang pag-uusapan natin, ito, dun sa mga bago na manonood natin ngayon. Bigyan ko lang muna kayo ng konting background, okay? Kung bakit ba, or saan ba nag-umpisa ito. So, noong October, no, last year. Last year ba? Last year, okay? Itong si Raffy Tulfo at ang kanyang vlogger at si Atty. Villamor, nasa Raffy Tulfo in action. Okay? Dito, may mga kataga na sinabi si Raffy Tulfo na iba. No? Ito, pakinggan natin. Okay? Alam nyo, sinabi ko nga sa inyo, ang kapal ng mukha ni Raffy Tulfo dito na siya yung mag-file ng kaso. Diba? Samantalang siya yung nagbigay ng death wish at aminado siyang nagbigay siya ng death wish dito.
Di ba? Oh. Sasalita lang siya kaya madaling ma-absorb. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitan na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na, Sen. Hindi, kaya mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Parang, pa-check kaya kayo dyan sa lugar nyo. Mas maganda na, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Oh, yun. Balang isang araw, tumaob na lang. Oh, tapos, Wag naman. And that's awag naman. Yan yung special na ano na awag naman. Okay. Sabi ni Journey to Understanding, tama ba attorney sinabi ni co-pilot na this is considered judgment of acquittal, kaya the case is unappealable? Actually, pag consideration na acquittal, pwede in its generic sense. Pero technically, mga kabatas natin, dismissal of the case, yung mas appropriate na term kasi nga hindi sila nagpe-present ng kanilang mga witnesses. Okay? But I told I am Shanwayne and Apoluna here already naman nung kaso na ito na parang ganun nga yung nararamdaman ko na rin. Kasi si Melo Yap na rin naman ang nagsasabi noon na hindi talaga nila ipe-present si Raffy Tulfo. Ngayon kung hindi nila ipe-present si Raffy Tulfo, paano nila patutunayan yung kaso nila? Eh sinasabi ni Melo Yap noon na may mga naipanalo na daw na kaso na gano'n na yung private complainant sa isang cyber libel case, tandaan nyo sa cyber libel case, yung na-defame na tao, hindi daw present, nanalo pa rin. Eh syempre, ewan ko kung ano yung pinag-uusapan nilang kaso na yon. Pero ang sa akin lang, kung wala kang ipipresent, hindi ka talaga mananalo. Diba? Hindi ka talaga mananalo. So, bakit pwede kino-consider siguro ni co-pilot ito na judgment of acquittal? Kasi nga, itong dismissal ng kaso ng isang criminal case, if it is without the participation of the private complainant, mga kabatas natin, ibig sabihin hindi sila hindi private complainant of the accused. Ibig sabihin, mga kabatas natin, wala naman siyang ginawang kahit anong remedyo doon para ma-dismiss. Tapos, nagkaroon ng arraignment. Okay? O na-arraign. Ano yung arraignment? Yung arraignment, mga kabatas natin, ay yung magpipli ka ng guilty or not guilty. Okay? So, ang requirement doon kasi, natapos na yung arraignment. Kapag nagkaroon ng arraignment, tapos na-dismiss yung kaso for whatever reason. Okay? Pagkatapos na ng arraignment, double jeopardy attaches. Yun ang sinasabi ng batas. Ibig sabihin, mga kabatas natin, kapag na-acquit o kaya na-dismiss na yung kaso, okay, it is actually unappealable na because if you will appeal the case, it is considered double jeopardy. Ano naman ang pwede nilang gawin dito? Mag-file sila ng Rule 65, certiorari. Yun yung pwede nilang gawin. Pero syempre, nasa kanila na yon kung magfa-file sila ng Rule 65 dito o hindi. Kasi, well, makikita naman natin, this case was filed like how many years ago? Kailan ba final itong kasong ito? Naalala nyo ba? I think it's about 2 years ago ba? 2023, 2024, o 1 year ago. Magto 2 years pa lang yata, 1.5 years na yata. Pero sabihin na lang natin, parang last year lang, Attorney Libayan. Pretty much 1 year, hindi. Mag-1 year siya dapat sa December. Or more than 1 year sa December. Parang ganun. modestly speaking, 1 year na ang nakalipas. Pag titignan nyo kasi, 1 year na ang nakalipas, tapos hindi pa rin nakakapag-present yung prosecutor ng kahit isang witness nila, malaki talaga ang tsansa. Well, based on jurisprudence and many experiences that I have in litigation, mga kabatas natin, kapag
hindi nakakapag-present. Yung iba pa nga, mga kabatas natin, hindi nga na-strike eh. Mas strike 1 lang kapag matagal na hindi nakapag-present yung prosecution, dinidismiss talaga yung kaso. Okay? O sabi ni no nonsense, 2023 o 2 years ago pa. 2 years ago pa yung kaso. So, isipin niyo yan, 2 years ago pa yung kaso, ni isang witness hindi pa nakapag-present yung prosecution. 'Di ba? So doon pa lang mga kabatas Okay, I stand corrected. 2 years ago. 2024 pala, bar ops. Natin, kung hindi yan violation of the right of the accused, no, sa isang speedy trial, hindi ko na alam kung ano yung violation. Guys, ano nga ba yung sinasabi rito ni Attorney Libayan na speedy trial? Actually, pagdating sa criminal case, pag sa speedy trial, tingnan natin yung definition. Okay? Sabi dito, speedy trial refers to the constitutional rights of an accused person to have their criminal case heard and resolved within a reasonable time. This right is intended to prevent a prolonged pretrial detention, avoid the anxiety and expenses, protracted legal proceedings, and ensure the efficient administration of justice. Sa totoo lang, nung unang-una namin nakaharap during the arraignment and pretrial, syempre mag-aano na kami ng mga dates niyan. Okay? Tawag dito, magpa-plot na ng mga dates as to when yung mga hearings. So, napansin ni Attorney Libayan na bakit every month. So, normally, sa mga, again, gaya ng mga sinasabi ni Attorney Libayan, based sa kanyang experience when it comes to criminal cases, and, yun nga, sabi ni Attorney Libayan was, can we do something that's, earlier than every month yung aming hearing? So, sabi ng presiding judge namin at that time, that is the best that they can do because yun nga, tambak din sila ng mga cases, no? Which is true naman kasi imagine mo sa isang araw they have more than 10 cases na hinahandle sa isang araw, guys. Ganun karami just dun sa sala na yun. Balik tayo kay Attorney Libayan. Wait lang. In the Philippines Speedy Trial Act of 1998 or Republic Act number 8493 specifically address this right. It outlines procedure for pre-trial conference, sets time limits for trial, and identifies periods of delay that are excluded from computation. The law aims to ensure that criminal cases are resolved promptly and that the accused is not subjected to unreasonable delays. Okay. Balik tayo kay Attorney Libayan. Yan, binibigyan ko lang kayo ng definition ng speedy trial. Diba? Sabi ni Edis, October 2023, mag-2-year anniv na yan. Diba? Ayun. So, well, nakita naman, ikakwento na lang siguro ng mga iba, si Apoluna at si I Am Shanwin, no, kung ano yung nangyayari doon. Pero sabi ko nga, gagawin nating learning experience ito. Tapos, ito rin kasi yung dahilan, itong kasong ito mga kabatas natin, kung bakit kailangan ko kayong i-update dito. Kasi nga, ito yung sinasabi rin nila, lalo na si Melo Yap, na yung number 1 vlogger nga ni Tulfo na nawalan ng channel, na ito daw, sigurado daw siya napapasok. Diba? Pero mga kabatas natin, sabi ko nga naman sa inyo, kung pumasok ito, nakakahiya. Pati yung kaso, kung saan yung tungkol sa si Raffy Tulfo at saka yung relasyon nila ni Barbara Milano, oh my goodness. Mas gusto ko nga, sabi ko sa inyo, pumunta sa Supreme Court yan. Diba? That will be a badge of honor for me. Kapag ilalaban ko yan hanggang sa Supreme Court, para yung mga magiging abogado, gusto pa naman maging abogado nung aking 2 anak.
Ngayon siguro ewan ko kung magbabago yung isip nila pag nag-college na sila, kaya pagkatapos nila matapos yung college. Tapos syempre mag-aaral sila ng mga kaso. Tapos meron yung pangalan ko doon, 'di ba? May contribution ako. Malaking ano ko 'yon, malaking karangalan, 'di ba? Na lumalaban tayo sa tama. Tapos syempre maganda rin na makita nila na kahit binabanatan tayo ng sangkatutak na slap suits, pinaglalaban pa rin natin yung tama. 'Di ba? Pinaglalaban pa rin natin yung tama. Tapos, yun. Mamaya makikita nyo, meron naman siyang kopya dito nung dismissal galing sa korte. Okay, let's go. Okay? Sobrang sama ng loob. Kami sa sobrang gigil. Hindi kasi kumisa nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil. Ginawang mission sa buhay yung magalit. Isipin mo, coming from Raffy Tulfo, Coming from Raffy Tulfo, ginawang mission sa buhay ang magalit. Panuuri mo kaya yung sarili mo, Raffy Tulfo. My goodness. Gigil talaga. Diba? Dahil dyan, gumawa ng, maraming nagbigay ng Sabi, itong si Journey to Understanding, absurd nga yung alibay attorney na ipit daw sa typhoon sa China, hindi ba niya alam na may hearing this week? At nakatira ba sa kuweba ang witness nila na hindi alam na babagyo? Alam nyo, bukas, ikikwento ko sa inyo, hindi sana yan yung kasi nag-usap kami ng abogado nila Hindi sana yung typhoon yung unang sasabihin nila dyan na dahilan nila. Nag-usap kami. Sinabi ko rin kay Shine Wayne at kay Apoluna, hindi ko na lang sasabihin dito kasi syempre hindi naman nangyari sa korte yun. Diba? Nag-usap kami ng abogado doon. Iba yung alibay nila sa umpisa. Iba yung alibay nila sa umpisa nung nag-usap kami. Kaya nung nag-usap kami kay Apoluna at kay Shine Wayne, sinabi ko, dapat hindi ko pala kinausap yung abogado nila. Babaguhin na tuloy yung dahilan nila ngayon para magpa-reset, sabi ko. Which is basically yun naman talaga din yung nangyari. Totoo naman yung naging prediction ni Atty. Libayan na nung tawag dito, nung nasa harap na, iba na yung sinabi. Pero nonetheless, hindi pa rin naman nakalusot. Let's go. Ang komento, okay? Ako, si Kayo, si Shine Wayne, doon sa mga DDS, no? Kilala niyo si Shine Wayne. Si Apoluna, okay? Yung solid DDS din yun. Tapos si Atty. Libayan. Iba yung komento ni Kayo, iba rin yung sa akin. Okay? Yung kay Shine Wayne, Apoluna, at kay Atty. Libayan, no? They treat that one, yung baka isang araw, tumaob na lang as death threat. Okay? Death wish. Death threat. No? Death wish, huwag mo nga gulo-guloin. Teacher Mark, death wish nga. Tapos, yung sa akin is light threat. Okay? Magkakaiba yun. Magkakaiba. Death wish, death threat, light threat. Okay? May light threat ka pag nalalaman Death wish na lang. At dahil dyan, eto, no? Shoutout nga pala sa tropa nating si Vince World, tagahimot ng puwet ng Raffy Tulfo. Ayan, Dahil dyan, etong si Raffy Tulfo, noong, ano pa petsa nito? 1 year ago, November 10, 2023, nagsampa ng kaso sa QC prosecutor. Pakinggan natin si Multiple Cyber Libel. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Raffy Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel case. Linagay yung picture ko dyan. Panakot kasi ito mga patas natin. This is actually a slap suit. No? Galing kay Vince World. Diba? Tinago pa yung mukha ni Atty. Libayan dyan. Si multiple cyber libel case. Isang vlogger, alright? At sa kamag-anak to ni Dan Fernandez, guys.
Okay, so guys, ganito na lang. Para ano, mahaba yung ano niya, no. First, I'd like to invite you to go and check this video ni Teacher Mark Apoluna, ni Attorney Libayan. I think Paco will also make a comment about this. Kaayo will definitely do the same, but let's see. No? So here are my thoughts about this. Una-una sa lahat, when I send my reply, no, reply sa reply comment or counter affidavit dun sa copy ko ng affidavit against sa akin that was filed against me, no, by Rafi Tulfo. Doon mismo sa complaint niya, everything was taken out of context. So basically, parang lumalabas, hindi parang, ang lumalabas doon, I committed a crime. Okay? So, ngayon kasi the case is already done, so pwede na nating pagkwentuhan. Nagulat ako na ipinasok na lumusot yon sa prosecutors, ano, because even before ko siya pinasa kala Attorney Libayan, pinareview ko sa mga kaibigan kong lawyers. Okay. Tapos sabi nila, okay, na wala silang ma-hold against sa akin, no, based dun sa sinabi ko. Kasi, simple lang, I was doing a public discourse. Hindi ako originally ang nagsabi na nag-death threat, no? To start with, hindi ko rin sinabing nag-death threat si Rafi Tulfo, but in the context of defining what grave threat means. And ano nga ba yung bakit nga ba naisip ng ibang tao na yung sinabi ni Rafi Tulfo ay isang death threat than death wish. So under the jurisprudence, no, ng Supreme Court, people who only make comments, share, and blah blah blah, no, like a video or post cannot be held liable for that. Ulitin ko, the live was just a public discourse talking about what is the definition of grave threat in relation to the statement of Rafi Tulfo and how the people understood the statement of Rafi Tulfo at that time. Because I have two videos about that. One, I've talked about the death wish itself on a recorded video. The other one was a live session. Okay, so when I received complaint ni Rafi Tulfo, I promptly answered it, no? At pinadala ko yung pinadala namin, no, binigay ko sa Office of the Prosecutor dito naman sa Muntinlupa. Okay? And dahil nga rabid, no, ang mga supporter ni Rafi Tulfo, I've been receiving a lot of may pananakot, may paggawa ng identity theft, no, mga fake accounts labang sa akin, from my name, from all of the names, no, even yung ginagamit kong pen name sa photography, may gumamit, no? And they're also using my pen name here to make comments about against Attorney Libayan, which is basically hindi natin yung pinalagpas. Actually, nagpatulong ako sa NBI to identify who are the owners of those accounts. Okay? And then, hindi ko alam kung tama pa bang ikwento ko to sa inyo, but sige, share ko na rin. I was with Attorney Libayan since day one, no? As you all know, nung time na nag-start yung kaso na yan, nasa abroad pa si Apoluna. And he bravely came home para harapin itong kasong to with Rafi Tulfo. Okay? Nung araw ng arraignment namin ni Attorney Libayan at saka pre-trial,
meron nag-death threat kay Attorney Libayan. And that was also marked as tawag dito, that was also marked sa pinaano yun ni Attorney Libayan sa korte. Then nagulat pa yung abogado, no? Tinanong niya. Sa totoo lang, mabait yung abogado na nakakaharap namin, si Attorney Mabuan ba yun? Mabait siya. He's a very gentleman, he's very professional. Pero syempre iba na yung usapan pagdating sa harap ng judge, no? He's on a lawyer mode, diba? Litigator talaga. Tapos nagulat siya na may ganun. Ang tanong doon, kasi lahat ng trial dates namin ni Attorney Libayan, no, between the two of us, kami lang yung nakakaalam. Even Apoluna, hindi siya aware yung mga trial dates. Diba? Actually, sa amin na lang lumalapit nung dumating na si Apoluna, siya na yung lumalapit sa amin as to when yung mga trials namin. Okay, kailan yung hearing namin. That's what I meant. Tapos, nagugulat din ako na hindi na sa subjudice si Melo Yap for showing yung mga orders, no, ng korte. So, sino nag-feed sa kanya? So, this is something that we have to look into. And I think may mga na-download na videos doon. I was maligned, no, over and over. And yung mga comments sa akin, 'di ba? Talagang to the point na akala nila maapektuhan ako, but still I kept my composure. No, sabi ko, walang pupuntahan to kung papatulan ko to. But definitely, gaya nga ng sinabi ni, and I quote Attorney Villamor here na sabi niya, they will not taking this sitting down. Si Attorney Villamor ba yun? I mean, correct me if I'm wrong about that. So it's the same thing. Ganun din naman ang sasabihin namin sa inyo, we're not gonna take this sitting down. Okay? So not because tapos na-dismiss na yung kaso namin, sa lahat ng pinagdaanan namin, ako, nila Attorney Libayan at saka ni Apoluna, we're also looking into legal remedies. Okay? I was very much ready kahit wala pa akong subject under sa sa year level ko, wala pa akong subject na sa evidence, so pinag-aralan ko rin yung tungkol sa mga evidence, and clearly they have nothing against me, diba? So tama si Attorney Libayan, since day one, no, pariset sila ng pariset. Kung di pariset, a-attend yung lawyer pero wala yung witness. And they were already warned. Kami ni Attorney Libayan at saka ni Apoluna. Since dumating si Apoluna, pero kami ni Attorney Libayan, lagi kaming nandun. Lagi kaming uma-attend, no? Hindi namin pinapalagpas ang isang hearing namin. So we're even very early. Dahil ang hirap ng, imagine mo, no? I'm coming from the south going to Quezon City. Tapos, pagdating namin doon, may time na darating ang lawyer na walang witness. May time na, doon ko nakita, for me, as a law student, naging eye-opener siya sa akin ng realidad ng buhay ng isang litigator, gaya ni Attorney Libayan. Yung magpapariset, alam mo yung government resources. Siguro walang pakialam si Rafi Tulfo sa binabayad niya sa mga abogado niya. Kaya pupunta doon para masayang lang. Diba? Siyempre kami, mas gusto sana namin na mapatunayan na wala talaga. Walang anything against sa amin. Pero yun yung ginagawa na. For whatever reason, no? Kung walang witness, pariset. We were even, sa totoo lang, kung mapanood man to ni Melo Yap, we were even expecting to meet him in person, para ma-cross-examine siya ni Attorney Libayan.
And it didn't happen. It didn't happen. So yung pagka-dismiss ng kaso, I think, to be on the safe side, it was more on the technical side, no, ng trial. Kaya, sabi nga ni Attorney Libayan, it may sound like nagyayabang siya na sinabi niyang easy win. No, it wasn't. You have no idea kung ano yung naging kalbaryo namin in betweens. I have no idea ano naging kalbaryo namin in betweens. And tawag dito, nahirapan kami, nag-succeed ba si Rafi Tulfo at saka yung mga cohorts niya? Definitely not. Definitely not. Actually, magiging kasiraan to ni Rafi Tulfo in due time. Diba? File siya ng file. Ilang kaso na niya ang final? Hindi sa akin but with Attorney Libayan. Iba lang kaso na ba ang kinaso niya kay Attorney Libayan, and almost, 80% of it were dismissed. Diba? Meron pa dyan na nagkaso kay Attorney Libayan na disbarment, and just, in just few months, na dismissed din. Diba? Tapos, ipinanalo niyo pa si Erwin Tulfo. I had the great privilege of working with Attorney Libayan, and ilang beses niyang, even dun sa pleading niya, na parang sinasabi niya dun sa pleading niya na wag na kaming idamay, kahit siya na lang. Which is, sabi ko, hindi naman namin ikaw pababayaan. Diba? This is not about just loyalty, but sticking to the person na merong integridad, may prinsipyo sa buhay, may dignidad. Sabi ko nga sa inyo kung gaano ka-hyper si Attorney Libayan sa vlog niya, sa mga videos niya. Ganon siya very low profile. Mamimiss ko syempre yung mga, every time na may hearing kami, akala mo nasa Luneta kami kasi ang dami nagpa-picture kay Attorney Libayan. And I remember, yung last day namin, which was last Wednesday. There was this one guy na nakasama namin sa loob ng chamber, sorry. Nakasama namin sa sala ng bagong judge namin. Tapos paglabas niya, he was very loud saying na napagaling mo, I've been watching you, blah, 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 ganyan. And naging mabait yung previous judge namin sa kampo nila Rafi Tulfo, in a sense na pinagbigyan pa rin sila despite of repeated excuses. And I think the last time was prior to this hearing, the last one. Nag-motion na si Attorney Libayan na ipa-dismiss yung kaso because of what they've been doing. Sabi ng judge at that time, parang bigyan pa ng one last chance. Pero with warning na, ganyan. Hanggang sa, ito na naman sila nung Wednesday. So, medyo hindi na siya, well, apart from yung Wednesday na yun na yung last time nilang mag-present ng witness nila. And then kami na, yung defense team na yung the accused or defense team ang magpe-present ng mga witnesses nila. Even Caio was there to volunteer as our witness. Konti lang witness, kami lang. Ako sa Attorney Libayan, si Apoluna, at si Caio ang mag-witness sana. So, as much as possible, Attorney Libayan was protecting us. Attorney Libayan was putting himself on the line. Yun yung bagay na hindi alam ng maraming tao. I'm not sugarcoating this, hindi ko sinasabi to because of what Attorney Libayan did for us. Pero yun yung totoong nag-transpire during the nearly last 2 years. Sabi nga ng comment. And there's nothing much to say, but basically, the dismissal of our case was simply saying na dapat yung pa bang paniwalaan yung mga pinagsasabi ng mga cohorts o alipores
ni Raffy Tulfo. Diba? And we were told na, I don't know how true this was, pero we were told na parang, hindi ko na nga sabihin. Those are insider information, so I'm just gonna keep it to myself. No? Even Attorney Lebayan did not mention that, but definitely, and this is something that the Armados and Batas Natin guys, no, kami nila Kayo. Siyempre, I want to take this opportunity to thank everyone who was there to support us, who stood by us, and now hindi namin sinayang yung paniniwala niyo sa amin na we're just talking about the issue at hindi tao. And alam niyo naman na never ko naman tinakal yung tungkol sa pribadong buhay ni Raffy Tulfo. It's always about what he said, what during the time ng kanyang pagiging public official. And not only that, no, bilang isang, I'm not rubbing into your faces, but bilang isang law student, one of the things din na sinabi ko sa that I'm deeply concerned about the threats na na-receive ni Attorney Lebayan because nung time na yun, no, parang merong pinatay na abogado sa Abra. So, syempre, if there's something that I can do to help, or if even just by speaking up to protect Attorney Lebayan and his family, I would do that. No? And not only Attorney Lebayan, no? Even any lawyers, no, na alam kong pwedeng malagay sa alanganin only because they are defending, no, the rights of the people, especially on the part ni Attorney Lebayan na he received a death wish, no, coming from, and again, it was in the pleadings. So marami kaming i-review nila Attorney Lebayan, and we're just gonna talk about it, what will be our next step. No? Siyempre, hindi lang natin pag-uusapan dapat yung yung pwede nilang susunod na gawin. On our part, pinag-uusapan din namin kung ano yung susunod naming step after this. Anyway guys, again, maraming salamat po sa lahat ng mga taong nagtiwala, nanindigan sa amin. Siyempre, kila Kaayo, kila Teacher Mark, kila Paco, kila No Nonsense, kay Mang Rene, kay Mang Temyong, kay Journey to Understanding, definitely walang humpay na si Recul, yung law firm ni Attorney Lebayan, si Ma'am Rose, maraming salamat. Dahil siya yung kaagapay namin, siya yung naging tawag dito, sabihin na lang natin, she was the one who's doing all the legwork. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Ma'am Rose. So, I hope, doon sa mga tao na iti-threaten ng mga ganyang bagay, gaya na paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Lebayan, lagi lang tayo sa issue, wag sa tao, and for public officials, doon lang tayo sa function nila, sa tinatrabaho nila, at hindi ang kanilang personal buhay. Kaya nga sinasabi, ang freedom of speech ay hindi absolute, only because when you cross that line, you can be susceptible to cyber libel cases. Lalo na ngayon, hindi na lang po libel ang pinag-uusapan. There's also Article 154 na ipinupukol ng mga kongresista, sa mga taong nagsasalita, hindi laban sa kanilang pagkatao, pero laban sa kanilang mga nagiging gawain. Good morning po sa inyong lahat, and I hope to see you in the next. Bye guys.